Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Muli po tayo nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa 29 na kabanata ng Aklat ng Deuteronomio. Dito po makikita natin ang tipan ni Yahweh sa Israel sa lupain ng Moab. May bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa panalangin. Panginoon namin Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Samahan niyo kami sa pag-aaral ng salita. Turuan niyo po kami, Lord. Parang sa ibang pagpapulot pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1, ito ang mga tuntunin ng kasunduang ibinigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita na sila'y nasa lupain ng Moab, bukod pa sa kasunduang ginawa niya sa Sinai. Tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Faraon, sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda at kababalaghang ginawa niya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya hinahayaang maunawaan ninyo ang inyong mga naranasan. 40 taon ako nanguna sa inyo sa ilang, hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan, ni napudpud ang inyong sandalyas. Wala kayong pagkain o inumin, ngunit binigyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyo siya ang ating Diyos. Pagdating ninyo rito, dinigma tayo ni Haring Sihon ng Hesbon at ni Haring Og ng Bashan, ngunit tagapi natin sila. Nasakop natin ang kanilang lupain at iyon ang ibinigay natin sa lipi ni Ruben, Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng kasunduan ito upang magtagumpay kayo sa lahat ng inyong gawain. So, ang ganda lang, no? Ang sabit dyan sa verse 5, 40 taon na akong nanguna sa inyo. Hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan, ni napudpud ang inyong sandalyas. So, ibig sabihin po, patunay ito na kasama nila ang Panginoon. Patunay ito na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa kanila. Verse 10, ngayon narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh, ang pinuno ng bawat lipi, ang matatandang pinuno, ang mga opisyal at mga mandirigma ng Israel, ang inyong mga asawa at mga anak, at kahit ang mga dayuhang nagsisibak ng kahoy at nag-igib ng tubig para sa inyo, upang manumpa sa pangalan ni Yahweh at makipagtipan sa Kanya. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, ipapahayag niyang kayo ang Kanyang bayan at siya ang inyong Diyos, tulad ng Kanyang ipinangako sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, and Jacob. At ang kasunduang ito ay hindi lamang para sa ating narito ngayon, kundi pati sa mga magiging mga anak natin. So, ang ganda lang po, no? Kasi dito makikita po talaga natin, ang sabi dito, yung pakikipagtipan sa Panginoon, no? Sabi dito, yung pakikipagtipan sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang kasunduang ito, yung ipapahayag niya na kayo ay kanyang bayan at siya ay inyong Diyos. So, mahalaga yung pagpapahayag, yung deklarasyon, no? Sa ating kapanahunan ngayon na yung makikilala, no? At makakuha natin talaga yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagdideklara na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sa mga panahon po noon, no, yung pagdideklara ay isang matibay na kasunduan ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. At dito makikita din natin, no, na yung kasunduan na yun ay hindi lamang sa tao na nagsalita o na nagdeklara, kundi maging sa kanilang magiging mga anak. Ayan. 16, hindi kaila sa inyo na ang naging buhay natin sa Ehipto at sa mga bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain ng mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. Mag-ingat nga kayo at baka sa inyo ay may isang lalaki, babae, sambayanan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon. Baka sa inyo ay may lumitaw na isang taong tulad ng punong kahoy na mapait at nakalalaso ng bunga. Baka kung marinig niya ang tuntunin ng kasunduang ito ay sabihin niya sa kanyang sariling hindi siya mapapahamak kahit sundin ang sariling kagustuhan. Ito ang magdadala ng kapahamakan sa lahat, mabuti man o masama.
Hindi patatawarin ni Yahweh ang ganoong tao. Sa halip ay magagalit siya sa taong iyon. Mangyayari sa kanyang lahat ng sumpang nakasulat sa aklat ng kautosang ito hanggang sa lubusan siyang mapuksa ni Yahweh. Ihihiwalay siya ni Yahweh mula sa mga lipi ng Israel upang ibuhos sa kanya ang sumpang nakatala sa aklat na ito. Yan. Verse 22, makikita ng sarilahing susunod sa atin at ng mga dayuhang mula sa malalayang bansa ang mabigat na parusa ni Yahweh. Makikita nila ang lupaing tinupok sa pamamagitan ng asopre at tinabunan ng asin. Kaya, kahit sa Sodoma o Gomora, Adma o Zeboim, nang ibagsak niya rito ang kanyang matinding galit. Ayan, 24. At sasabihin ng lahat na nakakita nito, bakit pinuksan ni Yahweh ang bansang ito? Bakit matindi ang naging galit niya sa kanila? Ang isasagot ay sapagkat tinalikuran nila ang kanilang kasunduan kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na siyang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila naglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyos ang hindi nila kilala at ipinagbabawal ni Yahweh sa kanila. Iyan ang dahilan kaya nagalit sa kanila si Yahweh at ibinagsak sa kanila ang mga sumpang nakasulat sa aklat na ito. At dahil sa matinding niyang galit, sila ipinaalis ni Yahweh sa kanilang lupain at itinapon sa ibang lugar. Naroon sila ngayon. So dito po talaga makikita natin ang pagsunod ay mayroong pagpapala, subalit ang pagsuway ay mayroong sumpa. Verse 29, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. So dito po makikita natin, hindi naman talaga natin maiintindihan lahat ng bagay. Subalit, yung mga ipinahayag, kagaya ng ang sumpa, no, yung pag hindi ka sumunod, ito yung mararanasan mo. Pag sumunod ka, ito yung mga pagpapalang mararanasan mo. Hindi siya inilihim ng Diyos for us to know what to choose, no? Kasi nga naman, 'di ba? Ang hirap na mga pa sa dilim, kaya ganun kagaling ni Lord, no? Ganun siya mahabagin sa atin. Ganun niya tayo kamahal na kumbaga parang inihahain niya na sa atin ang lahat. Pero yung pagpili ay sa atin pa rin. So, like what we have said, no, nung tayo nag-aaral sa Genesis, that we are not created by God like a robot, no? Instead, He gives us free will, no? We have a freedom to choose. But all of that freedom, no, yung ating pagpili ay may kalakip na pananagutan or accountability. That's why sa ating panahon, no, basahin natin ang salita ng Diyos nang sa ganon makita natin ang kalooban at ang hindi kalooban ng Diyos, upang naman makita din po natin ang resulta nito, ang pagsunod na may pagpapala o pagsuway na may sumpa. Sana po ay napagpala tayo at patuloy po tayong ingatan ng Panginoon. God bless everyone, and to God be all the glory.